Third day, land tour day. Hindi na kami nag-avail nito sa travel and tour agency kasi as usual, bilang kuripot ng mga tita nyo, i-DIY natin to. So, nag-rent lang kami ng motor for 400 pesos per day at ito na yung naging itinerary namin. So, bumiyahe kami before mag 6 a.m. and first stop is Coconut View Deck. Normal na tulay lang siya na may background ng madaming puno ng nyog at oo nga, napakaganda niya. So, syempre, pa-human drone tayo ulit. We love Siargao! Second stop, Maasin River. 20 pesos lang yung entrance. Makakapagpa-picture ka na sa loob. And pwede mo nang i-background or maakyat din itong mataas na kahoy na to. Pero maniwala ka sa amin, hindi mo ma-enjoy ng todo ang Maasin River kung hindi ka mag-a-avail ng bangka para mag-river cruise papunta sa Secret Lagoon. Yung bangka ay 600 pesos for maximum of 3 at may kasama ng tour guide. The river is 1.5 kilometers long hanggang Secret Lagoon. Maswerte kami dahil maaga pa at wala pang ibang turista. Tahimik ang paligid, solo namin ang river at ang lagoon. Nakapagmuni-muni kami sa bangka. Pagdating sa dulo, merong mga tindahan. Sakto dahil hindi pa kami nag-aagahan, kaya nagpaluto muna kami ng pansit canton, itlog at kape. Bumili na din kami ng buko. 60 pesos lang yung buko dito. Murang-mura. 198 pesos lang lahat tong agahan namin. Solve na. Pagkatapos kumain, syempre, picture taking at swimming na sa Secret Lagoon. Maliit lang tong lagoon, pero ang ganda, ang enchanted, at super shout out kay Kuya Ronel. Yeah, Ronel! Huh! Yeah, Ronel! Buwis buhay siya para lang makakuha ng magandang picture. May paakyat pa ng puno yan si Sir. So, bago umalis ay umaura na din muna kami dito sa tinatawag nilang Meteor Garden. So, third stop natin, Sugba Lagoon. Medyo malayo to, pero dahil maluwag at maganda naman ang kalsada, hindi na siya mahirap puntahan. And since DIY kami, kailangan naming maghintay ng iba pang turista na pwede naming maka-joiner sa tour. Pero kung gusto nyong exclusive yung tour, pwede din naman. 2,100 ang bangka, good for 6 persons. Luckily, may dumating na mag-asawa sa tourism desk na naghahanap din ng joiners. Shout out kay Ver and Nicole from Austria. Tour A lang kami, which is the Sugba Lagoon. Meron pa kasing ibang tour na may kasamang ibang island.
So, ang total ng binayaran namin ay 2,390 pesos. Divided by 4 pa yan. Kasi nga, 4 kami, di ba? 4. So, that is for the boat fee plus environmental fee. Boat ride from port to lagoon is around 30 minutes. So, marami kang time para matulala at i-enjoy ang view. Pagdating mo sa Sugba Lagoon, iwi-welcome ka agad ng mga lokal. May mga tables na pwede mong pag-iwanan ng gamit pero may rental fee na 100 pesos. If bet mo magkayak o paddleboard ay meron ka ding pwedeng marentahan. And by the way, rules nila dito is bawal kang magdala ng plastic bottle. So dapat yung lagayan mo ng tubig is reusable like tumbler or wag ka na lang magdala ng tubig. Yun. Kasi syempre para iwas basura doon sa lagoon. At dito nga sa Sugba Lagoon, dito na matatagpuan yung sikat na talunan. So, mga 30 minutes muna naming tinitigan at pinanood yung mga malalakas ang loob na tumatalon doon sa diving board. Takot ako sa heights. Hindi ako fan ng mga extreme na mga bagay-bagay. Pero YOLO! Hindi natin alam kung mababalikan pa namin tong island na to o kung may lakas pa ba kami pagbalik namin dito. Kaya, para masulit ang Siargao, nagdasal na kami sa lahat ng pwedeng hingan ng lakas ng loob. At eto na nga, todo na to! Ang nakakatakot na part is yung pag-akyat at paglalakad mo doon sa diving board. Pero, sa oras na nagawa mo ng tumalon, wala na. Nalunod na lahat ng kaba. Masaya, pero hindi na kami uulit. Opo, hindi na kami uulit. Kamusta? Kinabahan ako. Pero masarap. Pagtalon mo, masarap. Ang nakakakaba, yung magtutulay, yung maglalakad ka doon. 3 hours lang yung rent ng bangka. So, pwede kang magstay sa Sugba Lagoon ng 2 hours and 1 hour para sa biyahe, papunta at pabalik ng port. Lunchtime na nang matapos kami sa Sugba, kaya naghanap na lang kami ng karinderya na malapit na pwedeng kainan. Fourth stop, Magpupungko Beach or Magpupungko Rock Pools. Maganda dito kapag nasaktuhan mong low tide kasi kitang-kita yung mga rock formation at rock pools. Unfortunately, pa-high tide na nung dumating kami, kaya yung jowa ko na lang ang naglakas loob na pumunta doon sa rock pool dahil siya lang ang strong. Ako po, opo, lampa po ako, lalo sa paglalakad sa mabatong dagat. Ay, hindi pa ako maliligo. Apa. Kaya muna kayo dumaan sa hagdan para safety na. Saan po? Dyan. Kaya saan yung hagdan? Yung hagdan na yan, pabalik doon sa may buhangin. Siminto back. Pero pala. Hirap din siya papunta. Akala namin, yun lang talaga yung way para makapunta sa mga pool. Pero, meron palang sementadong pathway sa likod na parte papuntang rock pool. Kung alam ko lang, edi sana nagpunta na din ako. Sabihin mo. So, uwian na. Pero along the way, huminto na din kami sa famous highway na may mga puno ng nyug sa gilid para makapagpa-picture. At dito na namin nakilala ang grupo nila Kuya Alvin
na makakapagpabago ng plano namin para sa ika-4 na araw.